Okay, magandang araw mga kabadyats, no? So ito, engine overhaul tayo. Ang unit na to 2024 model, no? So 9 months pa lang yung kanyang unit, kumatok na ang connecting rod, no? Nasira na ang connecting rod. So ito yung project natin ngayong araw na to, no? So kapag ka ganitong nagkaroon ng tama ang inyong connecting rod, malamang sa malamang 100% na pagkakaroon ng tama ang inyong cylinder block, no? So ayan, napakalaki ng gasgas ng kanyang cylinder block, no? So, kapag ka hindi nyo pinalitan to, ito ay magiging dahilan sa pagbabawas ng langis ng inyong makina. No? So, kaya mas mainam na kapag ka nasira ang inyong connecting rod, ay papalitan nyo na ng cylinder block para hindi kayo nangangamba na magbabawas ng langis ang inyong makina. So, ayan mga kabadyan. Okay, yan mga budgets, no? So, kung napansin nyo, ay napakalakas ng katok ng kanyang connecting rod, no? So, ipipress out natin to mga budgets at papalitan natin ang connecting rod. Sabay na rin yung kanyang crankshaft bearing. So, ayun yung mga kailangan nating palitan kapag kumatok ang ating connecting rod, no? So, ayan mga budgets, ipipress out natin para mapalitan natin ang connecting rod at yung kanyang crankshaft bearing. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nagkatama dito mga budgets, no? So, yun yung ating mga simpleng idea. Tapos, ang ating ikakabit na connecting rod dito para medyo tumagal yung pagkasira niya yung ating pang old model na connecting rod. No? So, yun yung mga connecting rod ng compact. So, yun yung ating ilalagay dito para matagal bago masira. So, ayan mga kabadgets, no? Okay, ito mga kabadgets, no? So, kung napapansin nyo, yan yung tama ng kanyang crack pin. So, yan yung naging problema kaya ang ingay ng kanyang unit, no? So ayan mga kabadgets. So ano nga ba ang mga nagiging dahilan nito? Dalawa lang naman ang nagiging dahilan nito. Mahina yung pyesa o sa kapabayaan ni customer, no? So yan yung mga nagiging dahilan dyan. Kapag kaya nagkatama yung mga ganyang connecting rod, crack pin, kinulang sa langis. Kinulang sa supply ng langis yan mga kabadgets, no? Kaya nagkakaroon ng tama yung mga ganyang connecting rod, crack pin. So, kaya kumakatok ang makina. No? So, kaya mas mainam na talagang sinusunod natin yung PMS ng ating unit. Lalo-lalo na sa pag-change oil mga kabadgets. Para hindi tayo humantok sa ganitong kumakatok yung ating makina. Nagkakaroon ng tama ang ating connecting rod. So, yun yung mga simple tips mga kabadgets. Okay, ito mga kabadgets, no? Ang ikakabit natin connecting rod dito yung pang budgets compact. Yung pang sinauna para medyo matagal bago masira at depende na rin sa pag-change oil ni customer, no? So, kung masisira, kung mapapabayaan natin agad sa pag-change oil, talagang masisira agad. So, yan mga kabadgets, yung mga dahilan yan. Kaya nagkakaroon ng tama ang ating connecting rod, no? Nagkukulang siya sa supply ng langis. Yun yung ating talagang dapat laging tatandaan, yung change oil, no? So, mas mainam na susundin natin yung tamang PMS ng ating unit para hindi kumakatok ang ating makina. So tulad nitong unit na to, halos 9 months pa lang sira na agad ang connecting rod, no? So ayan mga kabadgets, na-press in ko na at na-align ko na rin yung kanyang crankshaft. So tapos bubuuin na natin yan. So ito, binubuo na natin mga kabadgets. Hindi ko na pinakita yung buong detalye ng pagbubuo ng makina para medyo matatagalan tayo mga kabadgets. So ayan yung ating mga simpleng idea kapag ganito ang nangyari sa inyong unit, no? Okay, ito mga budgets, no? Sasalin na natin ang langis. So, para mapandar na natin yung unit. So, hindi ko na pinakita yung buong detalye ng pagbubuo nito mga kabudgets, no? Dahil meron na naman tayong mga video na kung paano magbuo ng makina nito. So, ayan mga budgets. At para mapandar na natin, sasalin na natin ang langis. So, yan yung mga simpleng idea mga kabudgets, no? Huwag kayo magpapabaya sa pag-PMS ng inyong unit para hindi umantong sa ganitong kumakatok ang makina. So, ang nagiging dahilan ng pagkatok ng ating makina ay yung nagkukulang sa supply ng langis. So, alam na natin na nagbabawas na ng langis hindi pinapabayaan pa natin. So, ayan yung mga simple tips mga kabudgets. So, ayan, nilagyan ko na ng cylinder head cover at mamaya ipapanda rin na natin mga kabudgets. Pagkatapos natin higpitan yung 4 na bolt dito sa mga kabudgets ating papanda rin yung unit. Pinagtan ko na kuya isa. Si Ferran. Kaya pa-start niya. Start mo daw. Ayun, nasa pinagsusit. Hoy. Start mo daw, start.
Opa. Okay, yan mga kabadyats, no? So, ma-under na yung unit. So, goods na goods yung ating project mga kabadyats, no? Okay mga kabadyats, natapos na natin yung Bajaj RE. So, meron pa tayo dito yung isa, Bajaj Maxima. Same din ang problema, katok din ang connecting rod. So, pambukas na natin to. Bukas na natin titirahin to mga kabadyats, no? So naririnig nyo mga Kabajaj Maxima, no, na talagang katok na ang connecting rod, napakaingay na rin. So yan yung ating project bukas na umaga nating i-overhaul itong Maxima Sino. So ayan mga Kabajaj.